Good evening, mga mandirigma. Welcome sa Thinking Ground. Of course, I can assure you, dito hindi ka mawawalan, pero hindi ko sigurado kung magkakaroon ka rin. I'll let you be the judge of that. Tara, maggasa tayo ng kalaman habang nagtatawanan. Pasok mga mandirigma, let's begin! Nasa na yung topic natin? Yon! Ito kasi Semana Santa no? Kaya, hindi, ito na yung una nating itopic kasi gusto ko to no? Para sa mga DDS na utak-luga. DDS, utak-luga. DDS, tanga-tanga. Pinagdadasal kayo ni PBBM. Ha? O, ayan no. Kaya easy lang kayo. Pinagdadasal na nga kayo ni PBBM. Galit pa kayo. Oh, ano sabi rito? Bakit ganun? Lakihan natin. Sabi, on this Holy Thursday, sabi ni PBBM on this Holy Thursday, we are reminded that that leadership begins with service. Caring for others and putting others' needs before our own. May we carry the spirit with us in all that we do. A blessed and meaningful Holy Thursday to all. Sabi yan ni PBBM. Biro mo, sobrang busy ni PBBM pero nag-cut short ng konti para lang batiin kayo. Di ba? Oh, meron pa nagmamagaling dun. Yun daw ang topic ko. Oh, ngayon yan, kahapon, April 2. Ayun. Kita nyo yung Pangulo natin? 'Di ba? Holy Thursday. May mensahe pa. Serbisyo bago kapangyarihan. Leadership na hindi maingay pero may ginagawa. Ito mga mandirigma ngayong Holy Week, may message ang Pangulo tungkol sa leadership at service. Hindi ito na yung policy announcement. Hindi ito politika. Pero minsan sa ganitong mensahe, makikita mo kung paano mag-isip ang isang leader. Si PBBM lang naman yung main character dito 'Di ba? Bilang Pangulo, araw-araw siya nagdidesisyon tungkol sa ekonomiya, foreign policy, infrastructure, energy. Lahat yan, power ng presidente. Pero sa Holy Thursday, message niya, hindi niya pinag-usapan ng power, kundi service. Ibig sabihin, ang message niya, hindi tungkol sa authority ng presidente, kundi responsibility ng presidente. Pag naging leader ka, feeling mo mas mataas ka na sa tao 'Di ba? Pwera na lang kung di mo pa na-experience na maging leader. Siguro naman lahat sa atin, in some point sa buhay natin, naging leader tayo. Ganun naman lagi 'di ba? Minsan nga pag tinawag ka lang ng boss, feeling mo napakataas mo. Paano kung tinawag ka pang Mr. President, Your Honor, Mr. Chair? Ikaw ang boss, ikaw ang VIP, ikaw ang masusunod. Pero ang sinabi sa message, leadership begins with service. Ibig sabihin, ang leader hindi boss, public servant. Ako lang nag-i-interpret nito Leadership style. Makikita mo to sa style ng administration ngayon. Hindi masyadong maingay, hindi araw-araw may kaaway, hindi araw-araw may drama, hindi araw-araw rumiresbak. Pero kung titignan mo, infrastructure tuloy-tuloy, foreign relation tuloy-tuloy, energy projects tuloy-tuloy, economy tuloy-tuloy. Tahimik pero gumagalaw. Yung galawan, nandun sa meeting table. Doon nag-iingay.
Saan? Sa meeting table kasama mga kabinete, kasama mga private companies para makipagkasundo. 'Di ba? Yung bigger picture. Minsan ang problema sa politika, gusto natin laging may kontrabida eh. 'Di ba? May sigawan, may bardagulan. Pero ang bansa hindi umaasenso sa sigawan. Umaasenso ang bansa sa trabaho. 'Di ba? Hindi yung pag nakipag-bash, nakipag-bardagulan ka, feeling mo very fruitful yung araw mo kagaya ng mga DDS na utak luga. This is not a battlefield. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. DDS, utak luga. DDS, utak luga. Doble. DDS, tanga-tanga. Masakit yan ko. Biruin nyo, no? Nag-take time yung ating mahal na Pangulo. Nag-take time siya. Yun yung maganda dyan. Para lang magbigay ng mensahe to inspire. No? And syempre, respeto na rin dun sa Holy Thursday. O yan. Ganito na lang sa lansan natin ha. Hindi kagaya nung isang araw. Kasi, hindi ba? Yung kahapon, puro ano tayo eh. Puro tayo good news, sunod-sunod eh. 'Di ba? So, ngayon, ito na yung gawin natin. Sunod na natin yung isusunod nating topic. Yung pangmalakasan natin. Pero yan let's proceed din sa ating susunod na topic. No? Tingnan natin kung medyo mas interesting to kaysa sa good news. Kasi hindi lahat na-appreciate yung good news. Eh. Yung mga DDS natin, kailangan nila yung pang mga, yung nawiwindang yung utak nila. Pero syempre, bago ang lahat, syempre, I would like to take this opportunity para batiin yung ating, i-promote si Ma'am Maureen, TPL3, syempre si Ma'am Admin Rich, and of course yours truly, Banat Boy. Dito nag-live kami sa channel ng ating kapatid na si Tolnyolo. Everyday, may sarili-sarili kaming oras. I think, anong oras ba si ano? Hindi ko alam eh. Hindi ko maalala si Ma'am Tip, si Ma'am Admin Rich. Pero alas 3 si Ma'am Maureen. And of course ako 7:30 ng gabi. So, ayan. Maraming salamat lagi kay kapatid Nyolo, no? For allowing us to be able to makapag-live dito sa kanyang channel. So, shoutout po sa lahat. Punta na tayo sa ating susunod na topic. Kasi alam ko maganda yung susunod nating topic. Napakaganda. Alam niyo naman. Ayan, no? Yay! This is a very, very, sad. Tita May Dons, nandiyan ka? Hindi, bati muna pala tayo. Oh, si Tita May Dons. Tita May Dons! Malapit na naman mag-live to. How are you, Tita May Jones? Wala tayong may Darna ba? Darna! Darna! Oh, dun sa mga bagong dating. Sir, wag gaya-gaya. Sabi ng bagong dating. Wag gaya-gaya agad. Gaya-gaya agad. Hindi, mamaya na tayo ulit magbatian. Ha? Sunod tayo dun. Pagka after, magbatian tayo. Pagkatapos na itong topic natin. Ha? So, ito sabi rito sabi ni Attorney Claire, tayo po
ay may tayo po ay mapagmahal na nanay at mapagmahal na asawa. Kumbaga, isang asawang loyal, the ever faithful wife. Yusek Claire Castro. Bakit ba naging pahayag to ni Yusek Claire? Kasi nga, ito, puntahan natin yung buong konteksto. Sinagot kasi ni Palace Officer Yusek Claire Castro ang hinggil sa kumakalat na fake news at blind item tungkol sa kanya. Pagbabahagi ni Castro sa programa Sa Totoo Lang ng 1PH. Tinawanan lamang nila ito. Bakit? Asa na pakita nga natin si Atty. Claire. Ayun, ganda lang. Kaya nga, hindi ko nagsasabi. Ang big pala ng natin. So, ayan pagbabahagi ni Claire Castro dun sa Totoo Lang ng 1PH, tinawanan lang nila ito ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Ako rin po nagulat ako. Saka wala po tayong condominium. One thing's for sure, wala po tayong condominium. Yan yung sabi niya. Oh. So, yung asawa ko, hindi siya kinakabahan kasi alam niya naman na hindi natin gagawin kung ano man yung iniisip nila. Yung mga ipinupukol nila sa aking mga issue, yun yung pagdagdag ng ating si Atty. Claire. Ano ba yung post kasi? Actually, nung nakita ko to, minessage ko kagad kay Bossing Addictus Rex. So sabi ko, pakita mo kay kay Yusek Claire. Ito, si Lorraine Badoy. Kita mo naman ang kaingingan nito ni Badoy. Claire Castro should address allegation that she has a relationship with DOJ spokes Polo Martinez in exchange for giving Polo a higher government post. Reprehensible and dangerous if it's true. Biruin mo, ganyan na lang sila magpakalat, magpalaganap ng mga ka-fake newsan. Kawawa naman yung ating mahal na, pinakamamahal na Yusek Claire Castro. 'Di ba? Diyan sa mga kabalbalan nila. Yan ang mahirap 'di ba? Pagka yung fake news tapos medyo high profile na influencer, hindi sa pagsasabi sa pagiging influencer kundi high profile, kilala kasi. Kilalang fake news. Itaas ko to rito. Yun. Yun ang mahirap, di ba? Pambugok Biruin mo yan. Si Yusek Claire, hindi naman na dalagita o dalaginding si Atty. Claire para ganunin pa, no? Para gawa ng kabalbalan. Pero ginagawa na talaga yan dati pa ng mga kupal. 'Di ba? Kung ano-anong video ginagawang malalaswa kay kay PBBM, 'di ba? Naalala niyo 'yun? Yung siniyasat pa nga nating maigi yun dito Oh. Pag hindi kaya sa argumento, sisiraan ng tao. Lumang politika, lumang taktika. Mga mandirigma, mga karayuma, mga VMB family, si Reza Force, and then the rest. Tandaan nyo, ito yung classic na eksena sa politika. May paratang, may chismis, may blind item, tapos pag sinagot, lalo pagka papalakihin pa lalo yung issue. 'Di ba? Namumuhunan ng oras para mapansin. Namumuhunan ng oras para makapandistract. Tapos si Yusek Claire Castro, ginawa ng ganyan. Press officer ng Malacanang. Trabaho niya magpaliwanag ng side ng gobyerno at sumagot din ng issue.
pinapasukan ng mga personal na may halo kunyaring politika kasi officer din yung inililink sa kanya. Ganyan yung katarantaduhan nito mga to. Sino? Si Lorraine Badoy. 'Di ba? Siya yung naglabas ng information eh. Anak ng teteng oh. Pero ganyan yan kawalang iya eh. Si Lorraine. Hindi ko kung legit pero tinanong eh. Kung legit na si Lorraine nga yung nagpadala. Pero nag-circulate yan kasama yung pangalan ni Lorraine Badoy. Biruin mong nililink si Polo Martinez. Nadamay pa. Kasi may picture eh. Diba? So ang nangyayari, naglabas ng akusasyon si Badoy, sumagot si Yusek Claire, issue, naging personal. Hindi na trabaho o policy. Doon ka dadalhin, kakalad ka rin ka sa mga bababahong laro. Di ba meron ding isang nagpapapansin kay Yusek Claire? Kabayo! Pero yun, hindi mapalad na mabatuhan ng pansin ni Attorney Claire. Kasi walang star quality. Kabayo! Oo! Kabayo! Diba yan ikaw sinasabi. Huwag ka na umilag. Ikaw yung sinasabi ko. Oh. Ito yung dating gawin na sa politika eh. Kapag hindi mo matalo ang tao sa kanyang trabaho, sa performance, sa argumento, sisirain mo na lang yung pangalan. Hindi policy yung aatakihin. Hindi yung work performance ang aatakihin. Hindi dun sa trabaho. Personal na buhay yung aatakihin. Ganyan to mga palkups na to. Ingat ko ngayon kay Tolnyolo, wait lang. Biruin mo, no? Pinersonal na eh. Pero syempre pagka matatag kang tao, yung mga insecurities mo limited. Pero may sagot lang ni Yusek Claire. Natawa lang daw sila. Ano sagot ni Yusek Claire? Hindi siya nakikipagbardagulan ng ganyan. Hindi siya nagmumura. Hindi siya nagwawala. 'Di ba? Pagka may mura nga yung mga video na nire-review niya, namumula pa sa hiya si Yusek Claire eh. Kanina napanood ko yung live niya eh. Ito naman kasi si Bastian. F-U-C-K minsan yung sinasabi tsaka S-H-I-T. Parang gano'n eh. Para si Yusek Claire, ay! Nakita mo na parang nagbablush eh. Nahihiya. Kaya yan, tinawanan lang. Tinawanan lang. Minsan ang pinakamalakas na sagot sa maling akusasyon, hindi galit eh. Pagkalmado ka lang, utyan, ang daming maaasar. Mamla Arnie, watching from Spain. Kaya panalo. Kalmado lang eh. Relax. Doon tayo sa bigger political problem. 'Di ba? Masagwa kasi kapag ganyan yung politika, paninira, chismis, blind item, character assassination, ang nawawala policy discussion, economy discussion, foreign policy discussion, energy discussion. Nawawala. Papasok tayo sa showbiz na politika. Chismisan. Kaya alam nyo, mga mandirigma, no?
Tandaan nyo, kapag ang politika puro paninira, ibig sabihin, ubos na yung argumento. Tandaan nyo yan. Oh, proceed na tayo dun sa ating susunod na topic. Biglang ano kagad eh. No? Hindi, para mabilis tayo. No? Okay na yan. So, ayun no. Ako, patuloy pa rin talaga ang suporta ko kay Yusek Clear. No? Pinakamamahal natin yan na Yusek. Siyempre, idol din natin yan pagdating sa pagbablog. Diba? Kaya, sana no, tulungan natin si Yusek Clear na kalabanin yung mga fake news. Kagaya ng mga ganyang kabalbalan. Biruin mo, kawawa. Hindi kayanin sa bardagulan. Hindi kayanin sa gumawa na lang ng pambihirang teknik eh. Inano na lang eh. Nereto sa iba. Kalokohan hayop. Pero buti okay lang dahil natatawa lang si Yusek Clear. Diba? So, tingnan natin yung susunod na kabanata dyan. Pero even before that, let's proceed dun sa ating susunod na topic. So, magandang gabi po sa lahat. Doon sa mga bagong dating dyan, lalo na rin doon sa kabila. Umabot na tayo ng marami doon. Kanina 150. So, magandang gabi po sa lahat. I-promote ulit natin yung ating mga tropa peeps na si Ma'am TPL3, si bakit lagi ko nakakalimutan? Si Ma'am TPL3, Ma'am Gloria Fumar, shout out. Si Ma'am TPL3, si Ma'am Admin Rich, yours truly, Banat Boy. Please do support. Tapos maraming salamat lagi kayong nakasuporta sa ating kapatid na si Tolnyolo, no? Habang nambabarubal tayo ng mga utak luga dito. DDS Utak Luga, DDS Tanga-Tanga. Ngayon, balik tayo sa good news. Ayan, good news tayo, good news. Eto, pero alam nyo ba tong good news na to? Winawalang yapa to ni Duterte, ni Harry Roque. Mamaya pag-usapan natin kung ano yung klase ng kabastusan na kung saan pinagsasabi ni Harry Roque. Ito, pakinggan nyo ha. Basahin ko yung balita muna. Sabi dito, breaking. Lakihan ko. Sabi dito, breaking. Iran guarantees safe passage for Philippines na vessels in Strait of Hormuz. In a significant diplomatic breakthrough, Iran has officially committed to ensure the unimpeded transit of Philippine flag ships and Filipino seafarer through the Strait of Hormuz. The Department of Foreign Affairs or DFA confirmed that the agreement was reached during a high-level phone call on Thursday, April 2 between Philippine Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro and Iranian Foreign Minister Syed Abbas Aragki. Yan. Nakakatuwa, no? Kasi kahapon, kung maalala nyo, natakil natin tong topic na to. Na yung Iran nakipag-usag na sa ambassador, yung DFA natin, tsaka yung sa isang, I forgot kung anong departamento yon, pero si Teresa Lazaro yata. 'Di ba? So, Foreign Affairs, Philippine Foreign Affairs Secretary. So, yan, nakipag-usap na siya kahapon. And then, syempre, nagkaroon tayo ng mga speculation kung ano yung mga posibleng pag-uusap nila. Sabi natin, baka maging supplier pa nga natin yung Iran pagdating sa langis. Pero hindi lang pala yon yung mga naging kasunduan. Itakil natin to. And then, of course, itakil din natin yung mga masasamang opinyon ng mga DDS na kagaya ni Harry Roque Kupal. Biruin mo, no? Ang sarap sinalngalin sa mukha talaga neto ni Roque. Noong una, nung nagkaroon ng gera,
Di ba sila nila Robin, si Guanzon, etong si Harry Roque. Pucha, parang ibino-volunteer tayo. Bakit hindi tayo banatan? May mga EDCA sites tayo. Di ba? Diplomasya. Hindi pambubudol. Diplomasya dapat, hindi pambubudol. Tahimik na usapan, malaking pakinabang sa Pilipinas. Alam nyo, mga mandirigma, ito ang magandang balita na hindi masyadong napapansin ng marami. Pero maganda at malaki ang epekto nito sa Pilipinas. Safe passage ng Philippine vessel sa Strait of Hormuz. Sino yung mga lumalaro dito sa topic natin ngayon? Si PBBM syempre. Siya yung overall foreign policy direction ng bansa. Architect ng foreign policy. Department of Foreign Affairs. Sila, alin, yung nakikipag-negotiation sa ibang bansa. Oh. Si Secretary Teresa Lazaro. Siya mismo yung nakipag-usap sa Iranian Foreign Minister para sa agreement. I didn't get kung sino yung kung kasi meron ditong nasabi na parang high-level phone call. So most probably must be higher than dun sa sa foreign minister. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi ito basta balita lang. Resulta ito ng diplomatic talks. Tahimik na pakikipag-usap doon sa tamang lugar, tamang platform, meeting table. Foreign policy. Akala ng iba yung foreign policy kailangan maangas magsalita eh. Kailangan parang may kaaway, 'di ba? Kailangan nakikipag-argumento ng kailangan may sigawan eh. Akala ganyan ng iba. Pero ang totoo, ang sukatan ng foreign policy, hindi kung gaano kakaingay, kung gaano kaligtas sa mga kababayan. Yung mga kababayan natin, gaano kaayos yung trade ng bansa mo. Kung paano mo ini-negotiate. How will you use leverage pagdating sa negotiation? Bakit importante ito? Ang Strait of Hormuz, isa sa pinaka-importanting oil shipping route sa mundo. Kapag may gulo dyan, tataas yung oil. Alam na natin to, lagi na natin tong dinidiscuss. Tataas ang shipping, tataas ang presyo ng bilihin. Apektado ang OFW seafarers. Kaya kung may safe passage agreement, malaking tulong yan sa Pilipinas. Hindi mo pwedeng basta maliitin lang yan. Pero yan, hindi lang ang dumadaan dyan ha. Hindi lang langis, pati pagkain, mga seafarers, mga traders, at iba't iba pang mga produkto. Tahimik lang tayo nagtatrabaho, yung gobyerno. Hindi tayo, sila pala. Tahimik lang sila eh. Ito yung trabaho ng gobyerno na walang drama. Walang sigawan, walang preskon na galit. Pero yung epekto, mas stable oil supply. Mas safe yung mga seafarers natin. Mas stable yung ekonomiya. Minsan ang pinakamahalagang trabaho ng gobyerno, yung hindi mo napapansin. 'Di ba? Secret lang na bumabanat. Secret lang nakikipag-negosasyon. Pero ina-announce at nire-report yung mga results. Kaya mga mandirigma, tandaan nyo ang tunay na lakas ng bansa, hindi paramihan ng kaaway, paramihan ng kakampi. Yan yung pinaka main essence pagdating dyan sa
sa foreign policy. Ang ganda nga, di ba? Enemies to none. Friends to everyone. Meron ba akong supporting pictures nito? Puntahan natin tong ba't ayaw mapindot? Okay. Ayaw mapindot. Kasi, puntahan natin ako, medyo bad trip talaga kasi. Alam niyo kung bakit. Yung, meron na naman kasing sinabi tong si Harry Roque. Pagdating dyan sa napakagandang balita na yan, basta lang talaga makakontra eh. Anong nangyari? Anong nangyari? Wait lang. I-ano ko ulit ha. Balikan ulit natin yan. Wait lang. Ibukas lang natin yung picture kasi we have to do that. Saan ko ba sinave to? Topic. Kasi, kaya ako naman gustong i-discuss to. Ang kulit talaga ni Harry Roque. And even yung mga ibang ibang mga DDS, totoo kaya yan? Kung hindi kayo mag-research, kung wala kayong tiwala sa Department of Foreign Affairs natin, dun sa mga letters na pinapakita na naging kasunduan, dun sa tawag, dun sa announcement, ba't hindi kayo mag-research? Ano ba kayo tae-tae? Ito yung sabi ni Harry Roque. Very good. Napaka very good. Sinong hindi mapapa-very good dyan? Sabi ni Harry Roque, di ba dapat Iran ang mag-announce na pwede maglayag ang mga oil tankers natin sa Strait of Hormuz? Kung totoo, paano na ang EDCA? Kung galang yan, Diba? Okay lang eh. Diba? Asan yung natin? Ito. Philippine request Iran to designate. Ano sabi ni Harry Roque? Anong tingin ng Iran sa Pilipinas na may siyam na American EDCA sites? Igirahin mo ganun? Bobo talaga kayong mga buwisit kayo. Mga DDS kayo. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Biruin nyo. Pucha, trip na trip nyo si Roque, nuknukan ng bobo. Bobo eh. Biruin mo, isasuggest mo. Ibo-volunteer. Okay na eh. Close deal na eh. Aantayin na lang natin yung tamang magiging epekto eh. Pero hindi. Pinili mo pa rin maging kupal. DDS, utak luga. DDS, utak luga ka talaga. Hayop eh, no? Biruin mo, panalo na tayo eh. Pero, parang gusto tayong i-volunteer nang walang yan. Hindi, gawa natin ng yung bukas. Gawa natin ng discussion. Hayop eh, no? Kasi late ko na nakita to eh. Biruin mo, okay naman eh. Pero, they choose na ganyanin tayo. Proceed na tayo dito. Ito, maganda yata ito. Ito kasi dinibunk ko to. I mean, naggawa ako ng video kanina kung paano natin i-debunk to eh. 'Di ba? Tingnan natin .
Nung ano na nga to? Itong kabobohan ni Roque. So, ito sabi rito, punta na tayo dun sa ating susunod na topic. Huwag nyo kalimutan si Ma'am Admin Rich, si Banat Boy, si TPL3. Ayan, dapat pala maganda may reference na ganyan. Pag pindot ko, dapat lalabas na lang na ganyan. Diba? Ayan, magandang gabi po sa lahat. Dun sa mga bagong dating dyan, welcome. Diba? Wait lang, diba ako nandiba hayop na diba yan? Gusto ko nang tanggalin yan, kaya hindi ko matanggal eh. Paano ba natin tatanggalin yan, diba na yan? Sabi rito ni Harry Roque, guys mula nang umalis si Tatay Digong sa pwesto, wala pang nakakapantay sa kanya. Usapang presidente ba, ganun? Mamaya i-play ko yung naging discussion ko dyan sa dun sa video ko. Wala pa raw nakakapantay. Eh di ba mali yun? Wala pa nakakapantay. Pwede mo sabihin, kung ang gusto mong iparating, si Duterte talaga yung pinakamagaling. Mukhang wala na makakapantay sa kanya. O kaya nahigitan niya yung iba, mga presidente. Kasi right after him, si PBBM pa lang eh. And then parang feeling ko it's unfair to compare kasi hindi pa naman tapos si PBBM. Unfair para kay Duterte kasi lampaso siya. Almost 4 years pa lang lampaso. Hindi ba? Oh. Walang makakapantay. Baka hindi lang siya nagbibilang ng resulta. Ito mga mandirigma, dito sa statement na to ni Harry Roque na walang makakapantay, alam niyo sa politika madaling sabihin na walang makakapantay. Pero ang tanong lagi, sa salita ba o sa resulta? Si Harry Roque, dating spokesperson ni Duterte, natural, ipagtanggol niya, legacy niya, kasama siya eh. Si Digong. Kaya magaling ba yun? Eh po kahit ang daming nakakulong dun eh, pero posibleng pumalit daw kaya kaya siya, sabi rin ni Magkuleta. Pucha, ano klase mga utak DDS talaga kayo? DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Alam nyo, malayong malayo to sa history discussion ha. Kasi comparison to ng ng dalawang administrasyon. Or ng bawat administrasyon. Pero yun nga pagkatapos So it means, si PBBM lang yung sinasabihan niya. Dahil si PBBM pa lang naman right after So, may mali dun sa naratibo niya Pero patulan natin. Paramihan ng mga gawa. Paramihan ng branding. Yan yung paramihan ng slogan. Yan yung gusto nyo? Paramihan ng boka? Paramihan ng kwento? Dapat ang comparison hindi sa angas, hindi sa mura, hindi sa tapang magsalita. Dapat sa resulta. Yung drug war comparison, kung pag-uusapan lang yung drug war comparison, wala na Punta tayo dun sa wait lang, puntahan ko yung ko kanina. Basahin ko Drug war kay Digong versus PBBM. Kay Duterte bilisan ko na lang.
Okay lang ba? Kasi na-present ko na to eh. Bilisan nyo ha. Bilisan nyo yung pag-intindi nyo ha. Pagkumparahin natin. Tingnan natin kung tama ba. Kung tama ba na walang makakapantay kay Digong. Pag-usapan natin yung drug war. Kay Duterte, mula 2016 hanggang 2022, ang total drug seized ay nasa 89 billion hanggang 91 billion sa loob ng 6 years. Kay PBBM, mula sa 2022 hanggang sa 2025, ang drug seized ay nasa around 96 billion na. Sa loob pa lang yan ng halos 3 years. Sino nagchika niyan? Si Secretary John Vic Remulla. Ibig sabihin, 3 years pa lang ang halos na lagpasan na ng administrasyon ni PBBM, yung 6 years ni Digong, yung madugo niyang drug war. At ngayon, mas marami nang nahuhuling high-value targets, foreign traffickers at drug lords. Hindi puro small-time user. 'Di ba? Iba talaga yung malaki pinagkaiba. Oh, infrastructure, punta tayo. Build, build, build versus build better more. Sa build, build, build ni Duterte, 119 flagship projects, 5 trillion. Pero around 12 projects lang yung natapos sa loob ng termino niya. Marami sa project ngayon, administrasyon na ni PBBM yung tumatapos. Sa Build Better More ni PBBM, 194 flagship projects, 8.3 trillion. 95 ongoing projects, 9 major projects completed. Halos 50 projects ang posibleng matapos bago ang termino ni PBBM. Ibig sabihin, walang tigil. Yung paggawa, tinatapos, pinapalaki, dinadagdagan. Iba talaga yung pag kilos ka ng kilos, kukumpara mo dun sa pag-groundbreaking, groundbreak. Agrikultura. Oh, paborito ko. Umamin si Digong dati na napabayaan niya ang agrikultura. At kahit hindi pa siya umamin, yung datos na yung nagsasabi. 'Di ba? Kaya nga tayo nagkaroon ng rice crisis noong 2018. 'Di ba? Umaabot pa sa napakataas na presyo ng bigas. Doon din pumasok yung rice tarification law. Kaya dumami yung imported na rice para pababain yung presyo. Pero ang naging epekto, maraming local farmers ang nahirapan. Hindi sila makapag-compete doon sa presyuhan na binibigay ng mga imported na bigas. Ngayon ang ginagawa, hindi lang import ng import. Inaayos ang infrastructure, yung agrikultura, nagtatayo ng mga pasilidad na makakatulong para sa ating agrikultura. Mga crops natin. Ano ni mga ginawa? 150 rice processing centers all throughout sa bansang Pilipinas. 150 rice processing centers. Ang lalaking pasilidad nun. Nakaikot sa Pilipinas. Cold storage. Cold chain facilities. Para hindi kagad masisira. Doon sa rice processing centers, ang laking pakinabang na nun. Vegetable and fruit processing facilities. Sabi dito, nambubulag ka ba? Ba't ako mambubulag? May datos tong lahat. Ang problema kasi kayo, hindi kayo nakikinig sa tamang balita. Ang pinapakinggan nyo, si Maharlika DDS Utak Luga yun. DDS Utak Luga, DDS tanga-tanga. The vegetable and fruit processing facilities, onion cold storage, na kung saan kakapakita lang ni PBBM, ang ginaw nga daw eh. Yung sibuyas na posibleng masira agad dahil sa exposure sa kung ano-anong elemento kagaya ng yung hangin,
tubig. Doon sa cold storage ng onion, pwede nang tumagal yung sibuyas ng 385 years. Mixage ko lang. Pero posibleng tumagal ng mas matagal sa ordinaryong itatagal or lifespan or yung pagkabulok ng sibuyas. Integrated logistic facilities. 'Di ba? Mga food terminals. Putya, nasa 400 to 500 agricultural facilities nationwide. Inang-ina nyo. Ang dami nun. Ibig sabihin lang talaga, inaayos ang buong food supply chain mula sa harvest hanggang sa storage, processing hanggang sa transport. Si Digong, bukbok na bigas. Bukbokan ng ina nyo. Di ba? Biruin mo, bukbok na bigas, yun yung pagmamalaki mo. Gusto mong pakainin yung mga mamamayan natin ng bukbokin na bigas? Pucha, may ulam ka na. Kuto nga lang. Iba yung import lang ng import. Kaysa kumpara doon sa inaayos yung sistema. Sistema ng mga pagkain natin. Panis, di ba? Oh. Sa korupsyon. Korupsyon. Si Digong sumuko. Ano sabi niya? Putang inang yan. Kahit tapusin ko itong putang inang. Hindi ko kayanin to. Sinabi ko na sa inyo. Sabi. Hindi ko kayanin to beyond my legal powers pala itong putang. Biruin mo, sinukuan yung korupsyon, yan yung sigaw mo during campaign mo noong 2016. Yung korupsyon, tatapusin mo. O ano kay PBBM? Kay PBBM, nakulong si Diskaya. Biggest government contractor na may anomalya. Yaman nun. Asa na? Kulong. Si Congressman Saldico, hinahabol na natin. Any moment from now, kulong. Si Bong Revilla, ni-review ulit, dali, kulong. Marami pa mga susunod dyan. Pila, sinabi na nga ni Ombudsman iinit sa tag-init, huling hirit bago bumirit. May mga senators, congressman, big contractors na iimbestigahan. Eto pa, mahigit 600 million. Kulang-kulang 1 bilyon. Yan na yun na ibalik ng mga nangulimbat. Ina nyo. Pucha, ilang beses nang umaamin itong si Digong na inutil siya. Kaso, ina nyo mga DDS, utak luga kayong hayop kayo. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. DDS, utak lugain. Iba yung galit-galitan ka lang sa speech mo . My God, I hate drugs. Unang! Galit talaga ako din sa putang inang korupsyon na yan, sabi. Galit-galitan sa korupsyon. Tai-tai ka naman pala. Healthcare system. Gusto nyo ba?
paghambingin natin? Pucha. Wala eh. Tae-tae ka, 5-0 na. Tapos wala pang nakakapantay, pinagsasabi nyo? Pagkumparahin natin, healthcare. Pinakamahabang lockdown sa buong mundo nung COVID. Kumpara sa maayos at well-structured na health system. Kay Digong, noong pandemic, pinakamahabang lockdown sa buong mundo. Kandalugi-lugi karamihan ng tao. Pharmaly scandal. Pucha, bilyon-bilyon na salapian, brother. 'Di ba? Pucha, may sakit na, pinagsasamantalahan pa. May pandemic na, nagsasamantala pa, pinagkakitaan pa. Kulang yung hospital capacity noon. Kay PBBM ngayon, Super Health Centers, Philippine Cancer Centers, Love for All Mobile Clinics, Health Emergency Allowance, Philippine Consulta Package, PhilHealth Consulta Package, Zero Billing Expansion, digitalization ng health system. Pucha, ito, manginig kayo sa tumbong nyo. 1,600 plus na ambulansya distributed all throughout sa bansa. Pag inubo ka, tatawag ako sa barangay, padadalang kita ng ambulansya, diretso ka na. Lalo na pag DDS ka, pucha, papasok na kami sa bahay nyo, bibit-biting ka namin sa ambulansya. Sa ambulansya. Diretso, cremate. Ay, DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. oh, halos lahat ng bayan sa Pilipinas, may ambulansya na. May ambulance unit, almost 100%. Eh pag si PBBM, pucha, medyo napraning-praning ng konti yan. Pucha, baka doblehin niya yan. Kada barangay, tagdadalawang ambulansya na. Diba? Hindi lang pandemic response. Inaayos yung buong healthcare system hanggang sa kusulok-sulukan ng probinsya. Naalala nyo ba? Kamakailan lang, pinahalug-hulog sa mga doktor yung kasulok-sulukan ng probinsya. Puta, ganun. Dapat ganun. Hindi yung putya utak DDS ka na, tanga-tanga ka pa. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Sabi, bumaba ka dito para malaman mo, saan ako bababa dyan? Tsaka Brad, once na nandito ka na sa taas, putya, ayaw mo nang bumaba. Feeling mo na sa taas na ako, ganon. Ikaw may sabi niyan. Uy, wait lang, punta tayo sa foreign policy. Hindi yung medyo mas detalyadong or hindi yung mas mga bigating usapin Doon lang tayo sa sa mga panawagan or yung visible na ginagawa nila. Huwag na doon sa mga detalye, hindi tayo naggagaling-galingan. Foreign policy. Yumuyuko versus tumatayo. Yumuyuko kay Digong, kay PBBM tumatayo. Yumuyuko yung kay Digong, titi yun. Wait lang, ba't kayong DDS? Ang lilit ng titi nyo. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Ito yung pambato yung senador na si Robin Padilla. Pucha, ang tigas na mukha magpakita ng titi. Puking inang hype na yun, gasile. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Alam niyo, sa totoo lang, kahit nung medyo nagpakita na ng gilas, ng kanyang, nagpamalas na ng kabobohan niya si Robin sa Senado, putya, pagdating sa pag-acting, idol pa rin siya. Idol ko pa rin eh. Nawala yung respeto ko. Nakita ko yung, putya, nagpakita ng titi. Bukong ganyan, oh. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Buwisit ng putya, talagang, wala, talagang hindi, minsan di ka talaga pinagpahala ng lahat eh.
DDS Utak luga DDS Misha, pogi ka lang. DDS Utak luga Di ba? Kaya si Robin pogi lang eh. Hindi nabiyayaan ng talino. Di ba? Pero maraming uma-idol sa kanya. Maraming babaeng napaibig. Pero maliit titi niya. Yan kasi mga didis, utak luga kayo eh. DDS Utak luga Huwag kayo masyadong lugain. Oh. Punta tayo. Foreign policy. Kay Duterte, ano sabi? Ano sabi ni Duterte? My name is Rodrigo Roa Duterte. Mr. President, si Robin po to, no? Bakit po ganyan kayo magsalita? I live in the province of Leyte. Kala ko mamamatay na si Digong dun eh. Oo, ma'am. Pupunta ako ng ICC, sipain ko yung mga putang... makasipa lang din. Sabing ganun. Sabi ng isang ni Ma'am Ligayaw, tatanda ka din. O syempre. Ako yung mga pinagsasabi, basic. Tatanda ka din. Tatanda din ako pero hindi ako mapupunta ng ICC. Tatanda ako pero hindi ako mag-i-speech ng gano'n. I live in the province of Leyte. Okay na. Super slow mo? Is that you? Seryoso. Sabi niya gano'n, no? Gawin niyo na lang kaming... Hindi. Sabi niya, gawin niyo na lang kaming probinsya. Biruin mo, gawing probinsya? Gawing probinsya ng China, yung Pilipinas? Tapos yung mga DDS na to, halos mahimatay kayo pagka sa pag-idolo dyan kay Duterte. DDS Utak Gagawing luga probinsya tayo ng Pilipinas, di ba, Boss Rolando Guerrero? Save your energy, boy. Pag natapos tong admin na to, ulul! Pag natapos, ang masakit niyan, boy, Boss Dan Arado, ang masakit niyan, baka tuloy-tuloy. Baka sa 2032 pa tayo magkaroon ng panibagong presidente. Pucha, mauulol kayo niyan. DDS Utak luga DDS tanga-tanga DDS Utak luga DDS tanga-tanga. Diba? Gawin niyo na lang daw probinsya ng China. Pucha, pinakyo si Obama. Fininger, diba? Pucha, presidente ng ibang bansa, mumurahin mo ng ganon. Pucha, minura yung papa. Buisit na buisit yung mga taga-Roma. Ininsulto yung Diyos. International, nakita yon. Yung sa news. Pucha, tahimik sa West Philippines yung Tatay Digong yung kupal. Ha? Pakita niyo ba yun? Pucha, halos pinggirin yung katulong nila. Pucha, yan. Totoo, seryoso? Nakaano yung mga... Pucha, ang laswa mo, Brad. Peruin mo,
nadadali mo na si Mocha. Ay, sorry. Joke lang, Mocha. Joke lang. Yung mga dancer lang pala ni Banat Bay. Ay, sorry. Pucha, pero gusto mo pa rin pinggirin yung long katuts nyo. Kawawa naman yung kasambahay. My goodness! Pucha, pagka nakita ni Robin na puminggir ka ng katulong na gano'n, sasabihin ni Robin sa'yo, pucha, my goodness! Yan ang demokrasya, tol. Sa West Philippines, tahimik ka. Kay PBBM, friends to all, enemies to none. Filipinos do not yield. Not a single square inch ang pamimigay natin kahit kanino mga banyaga yan. Ha? EDCA expansion, joint patrols with allies. Mas lumalakas ang alyansa ng Pilipinas. Patuloy na pinalalakas ng ating Pangulo. Di ba? Kayo, putya tae-tae. Ang sagwa ng imahe, ang sagwa ng optics netong si Digong pagdating sa international media. Putya, kayo mga, sino, taas kamay dyan, yung mga DDS na babae dyan, sa ano? Kabayo! Diyan sa kabilang channel. O, taas kamay. Papalaplap ko kayong lahat kay Digong. DDS, utak luga. Bigla, taas kamay. DDS, tanga-tanga. O. Hindi, lalaki, babae, papalaplap ko kayo kay Digong. DDS, utak luga. Papakating ko kayo sa stage. Doon kayo lalaplapin ni Digong lahat. Sabay-sabay. Pucha, si Digong pa. Amazing laplap. Walang makakaligtas, pati ngalangalan nyo madidilaan ni Digong. Kaya lalo na ngayon, tigang yun. Tikol-tikol lang yun doon. Tikol-tikol lang sa dahig yun. Kaya biruin mo, no? Yung Pangulo natin, doon sa tawag na yon ng Iran, yung usapan ng Iran tsaka ng ano, may hands-on doon, may touch ng Pangulo ron. Pang-isip bata naman yung sinasabi mo, ha? Yung foreign policy, pang-isip bata sa'yo yon? Ay putya, ay grabe, katalino na rin. Ay nakaw, manong konsepsyon. Ay katalino mo, how? Ako ho'y believe sa inyo. Ano, how? Kayo dahoy may betlog dyan sa ulaw. Pambata na lang yung sinasabi ko. Alin po doon? Lolo Concepcion, alin po doon? Masakit? Oo, ganun talaga. Kayo talaga mga kupal na DDS, masokista kayo masyado eh. No? Wala, durog kayo dito, Brad. Biruin mo, pinalo ko kayo ng mga ano, pinagtataga ko kayo sa mukha ng mga pinaggagawa ni PBBM. Di ba? Pucha, dito palang iiyak kayo eh. Sa healthcare. Pucha, Super Health Center. Lolo Concepcion. Biruin mo, Lolo Concepcion ha. Alam mo yung healthcare dati, nung unang panahon, yung panahonan ng airmat mo. Ibabalik na yun, tapos palalakasin pa. Pucha, pwede ka na ulit magpa-check up sa health centers ng mga barangay. Philippine Cancer Center, Love for All Mobile Clinics, Health Emergency Allowance, PhilHealth Consultant Package. Sa PhilHealth, kahit hindi ka miyembro, pagka na-hospital ka, pwede ka na mag-apply. Bigla-bigla, ura-urada, kahit di ka pa nakakapaghulog sa PhilHealth. Zero billing expansion.
Oh, putya kung medyo trip mo magpa-private, pwede rin, kalahati, bayad. 1,600 na ambulansya, putya magkikikisay kayo dyan mga DDS. Pero pag kayo nagkikisay, putya ipapaambulansya agad namin kayo. Masakit putya, ang tanong, ba't kayo nasasaktan? Hindi nga, ba't kayo nasasaktan? Ang gandang balita yung binibigay ko sa inyo. Hindi buang punong-puno tayo ng datos, Brad. Tapos nag-iiyak kayo dyan. Kakulango. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Sara nababali na siya. Sara nababali na siya. Digong masusunog na siya. Digong masusunog na sa tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga date. Dutites, dutites. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga date. Dutites, dutites. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga tae. DDS, DDS. Puro fake news ang DDS.